Narito tayo ngayon sa harapan ng Senado ng Pilipinas at kung saan nagsasagawa po ng kilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo. So kanina nung madaanan ko ito, medyo malapit-lapit na ho ito dun sa susunod na gate ng GSIS. So and then okupado nila yung dalawang lane dito po sa kalye sa harapan ng Senado. So ito yung pinangungunahan po ng grupo ng Atom at saka Akbayan. And then narito rin yung grupo ng Magdalo. Magdalo, grupo ho yan nila former Senator Trillanes. So narito yung mga nag-file ng isang araw ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. So hindi na rin tayo nakapag-live ngayon dahil pangit ang quality ng video, ng signal dito. Siyempre kailangan iikot ang ating mga kasama, ipumodel ang Argel at mga kasalanan ni Sara Duterte. Okay, facing tulak left. PDP! Ituloy ang paglilitis! PDP! Ituloy ang paglilitis! Sara Duterte! Linisin! Linisin! Sara Duterte! Magpakasakali! Subukan tayo! Labangan ang pagkakataong ito! Ang Senado ay napagsabihan namin ng konting pinig! Mahiya naman kayo! Senado! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Senado! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Very significant kasi araw na to ngayon dahil ngayon ang August 6 na itinakda ng mga senador na kanila pong hahatulan ang impeachment o yung Sara impeachment. Tayo sa kanyang mga kasalanan at kailangan At patuloy si Sara Duterte. majority ho, no? Hindi ako nagkakamali, 4 lamang ang mga senador na sa minority ang ayaw sa pagbasura ng impeachment. Haba nito, haba. Sara Duterte! Sara Duterte! Linisin, linisin! Sara Duterte! Huwag i-dismiss! Ituloy ang
So panawagan po sa Senado, mahiya naman kayo. I-note nila ang ating Pangulo, mahiya naman kayo. Kasi ang balita nga ho natin, gaya nga nabanggit ni Bato de la Rosa, i-dismiss muna nila. Total, yun ang gusto ng nakararami dahil nagsalita ng Korte Suprema at ang nakakagulat din sinabi ng Korte Suprema sa desisyon nila, agad, executory agad yung kanilang desisyon. Walang walang due process. Diba? Sa House of Representatives na representante ng taong bayan. Na sa mga survey na nagdaan, marami na hong nakakaalam, nakakaintindi tungkol po sa impeachment at gusto ring malaman kung ano ang katotohanan sa likod po ng reklamo sa kanya sa impeachment. Kaya lang, alam niyo naman, since it's a number game, wala pa nga pong actual na botohan o desisyon sa loob ng Senado, sa impeachment court, pilit nang pinapatay ng mga senador, lalo ngayon, dagdagan pa yung Duterte block. So, pati yung mga taga-unit team, yung mga senators like Loren Legarda, yung iba pa, diba? Mukhang isa lang din ang hatol nila. Dapat po, alisin na nila ang kanilang biases. Diba? Maging fair sila, hayaan nilang ang hustisya ay kusang gumulong. Maglitis. Pero in fairness na kay Loren, nga pala, maalala ko lang, ang kanyang tindig ngayon ay pagbigyan yung motion for reconsideration, lahat ng mga legal remedies na ine-exhaust ng House of Representatives, kasi sila po yung pinaka-main actor dito Sila ho yung may-ari ng fourth impeachment complaint na sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional, and that's unfair. Sapagkat ang 1987 Constitution, pinadali na po ang proseso ng impeachment. Diba? Nung araw ay under 1935, 1973 Constitution, napakabigat ng requirements. Yung bilang ng boto, ganyan. Pero ginaanan nila. Kaya lang, ginaanan para mapadali ang pagpapanagot o yung proseso ng public accountability. Na dapat matanggal muna sa pwesto yung mga naitakda ng Korte Suprema na impeachable officials. And then, saka naman po sa proper court, sila naman po ay pwedeng litisin. At marapat naman po talaga na litisin. Ay nananawagan sa Senado at sa lahat ng kapwa Pilipino. Harapin natin ang katotohanan. Harapin natin ang yung dapat gawin. Let us all uphold the Constitution. Hindi pa nakalista sa attendance. Kung mayroon talagang katotohanan at kung wala naman tayong problema doon. At kung meron, siya i-convict at panagutin sapagkat meron siyang responsibilidad at pananagutan sa bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Defend the Constitution! Defend the Constitution! At para sa ating susunod na kapagsalita mula sa Student Council Alliance of the Philippines, si kasama Matthew Silverio. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat mga kasama. Mapagpalaya kasi gusto natin maging malaya sa mga mandarambong at magnanakaw ng sektor ng edukasyon. Marami dito ang mga kabataan, mga estudyante at mga magulang. Ang ninakawan po ni Sara Duterte 19th Congress, tinawag ko po sila. Tinawag po ng Student Council Alliance of the Philippines na mga mag-aaral na yun yung pinakatuwag. Nakita ng kabataan, nakita ng estudyante, nakita ng mamamayan na hindi sila karapat-dapat sa naging performance at grado nila last 19th Congress. Ngayon, ang 20th Congress na Senado, hinahamon natin na ituloy na nila ang paglilitis para madepensa ni Sara ang sarili niya
at mapanagot siya kung may kasalanan talaga siya. Naniniwala ang SCAP na mabigat ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Na mabigat at malalim ang kasalanan niya sa estudyante at kabataan at mamamayang Pilipino. Kaya naman mga kasama, ang panawagan namin, litisin! Litisin! Sara Duterte! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Kung hindi nyo to gagawin, ang magpapanagot sa inyo ay nandito sa labas. Ang estudyante, ang kabataan, at sama-samang puwersa ng mamamayang Pilipino. Mga kasama, uphold the Constitution! Impeachment trial now na! Uphold the Constitution! Impeachment trial now na! Ituloy ang paglilitis, huwag i-dismiss! Ituloy ang paglilitis! Huwag i-dismiss! Palayain natin ang mga sarili natin sa mga mandarambong at magnanakaw. Litisin si Sara Duterte! Maraming salamat kasamang Matthew at para sa susunod nating tagapagsalita mula sa ugnayang lakas ng mga apektadong pamilya sa baybaying Ilog Pasig at mga karating at bahagi rin ng alyansa ng Samahang Pantao, si kasamang Generosa Ka Mameng. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Kamameng. Ako ay naririto bilang isang leader, maralita, isang boses mula sa hanay ng pinakakulelat ng ating lipunan, subalit hindi kailanman nawala ng dignidad at paninindigan. Naririto po tayo ngayon upang ipahayag ang ating kababaala sa pagkadismaya sa patuloy na pagbibinbing ng proseso ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Para sa amin pong mga moralita, ang usapin ng hustisya, pananagutan at katotohanan ay hindi simpleng legal na usapin. Ito po ay deklarang kaugnay sa aming pakikibaka sa araw-araw. Sa bawat pagkakataon, pinagpaliban ang paglilitis. Sa bawat pagkanulo sa sinumpaang tungkulin ng mga institusyon na daragdagan ang pagkadurog ng aming tiwala sa sistemang panghustisya. Paano kami maniniwala? Kami po ang maralita ay araw-araw na humarap sa apekto ng maling desisyon ng mga nasa poder, kulang sa serbisyong panlipunan, tanglaw sa tanggalan sa trabaho, demolisyon, problema sa kalusugan, at kawalan ng ligtas na tirahan. Kaya sa tuwing may issue ng pananagutan sa mga lider ng bayan, kami po ay nananawagan ng isang malinaw, mabilis at makatarungang proseso sapagkat ang pananagutan ng mga pinuno ay salamin ng respeto sa pamamayan. Kung ang presidente ng Pilipinas ay kayang ipapatay ni Bibi Sara, Boss, napakalaki. at ganun din po, kaya niya nang magtatag ng AJK sa Davao. Kami pa kayang mga ordinaryong mamamayan ay kayang hatulan at parusahan agad-agad. Bakit tila may espesyal na pagtrato kapag opisyal ng gobyerno ang sangkot at hindi hindi ba't pare-pareho tayong saklaw ng batas? Tama! Kaya kami po ay nananawagan sa Senado bilang impeachment. Itaguyod ninyo ang inyong mandato, patunayan ninyo sa sambayanan ng hustisya ay hindi lamang para sa mamamayan, kundi para sa lahat, lalo na para sa aming mga matagal nang pinabayaan. Hindi po kami pumapanig sa paninira, kundi sa katotohanan. Hindi po kami humihingi ng gantihan, kundi
kundi sa pananagutan sapagkat ang tunay na hustisya ay hindi lamang nagsisilbi sa batas, kundi sa pagsisilbi sa tao. At sa mga nasa kapangyarihan, huwag ninyong maliitin ang tindig maralita. Kami po ay isang mulat at patuloy nagbabantay dahil ang hustisya hindi lamang isinisigaw sa mga korte kundi pinaglalaban sa lansangan, sa mga barong-barong at sa puso ng bawat mamamayang nagmamahal sa bayan. Magandang hapon po mula sa ulap. Kasabi ng ulap at asap natin na dumanak ng dugo ang urban poor communities noong panahon ni Duterte. Kaya nanginginig sa galit at paniningil ng hustisya ang kamaming. Mabuhay ka kasamang maming! Kaya ang sigaw ng taong bayan, Sara Duterte! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Litisin! Litisin! At ang susunod na tagapagsalita ay mula sa hanay ng kababaihan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mamamayang naninindigan para sa katotohanan at hustisya para sa taong bayan! Bumabati po sa inyo ngayon ang nagkaisang Labor Coalition, ang partido manggagawa ng mga hanay ng mga manggagawa. Kami na nabubuhay sa binabarat na sahod. Kami nabubuhay bilang mga kontraktual. Kami na boses ng milyong-milyong manggagawa na bumubuhay sa ekonomiya ng bayan. Kami na boses ng milyong-milyong overseas Filipino workers na nagsasakripisyo ng mga pamilya. Kami na ninakawan ng milyon-milyon ni Sara Duterte ay naniningil sa araw na ito. Mga kasama, kung walang impeachment trial, walang accountability. Sino ang mananagot sa bawat kusin na ninakaw, sa bawat manggagawa na nagsasakripisyo araw-araw? Buhay man ay ialay na pinagkakakitaan lang ng gobyerno at ng mga kapitalista. Ang mga manggagawa na dumanas ng matinding pagbaha, bagyo at pag-ulan na kailangan pang mamalimos sa gobyernong ito para sa ayuda. Mga manggagawa na kailangang mamulimos sa mga politikong corrupt para lang mabigyan ng tupad ng AIX. Mga serbisyong gobyerno para dapat pantawid sa buhay ng bawat manggagawa. Kami ay nandirito para maningil sa gobyerno, sa mga senador na walang pakundangan na nilalapastanganan ang konstitusyon ng Pilipinas. Pero ang pinakamalala, ang Senado na ito, walang subsidy sa PhilHealth ang ginawa last year. Ang Senado na ito, hindi ipinatupad ang legislated wage increase. Walang wage increase, walang PhilHealth. Kaya ang mga senador, walang hiya. Walang hiya sa mamamayang Pilipino na nagbabayad ng inyong mga sweldo, bumubuhay sa ekonomiya. Ang isang Sara Duterte, ang kanyang mga pinapakinggan, ang kanyang sinusulong karahasan, ang kanyang sinusulong walang pinagkaiba sa karahasan na isinusulong ng kanyang ama at ng lahat ng mga kakampi niya, hindi lang sa Senado at sa Kongreso. Walang ibang ginawa kundi ang mga sariling interes para mapanatili sa pwesto, kamkamin ang pera ng taong bayan. Walang puwang ang isang Sara Duterte sa gobyernong Pilipinas.
puwang ang mga Duterte sa paggogobyerno kung ang gagawin ay karahasan, pagnanakaw at pagbabaliwala sa mga saligang batas ng ating bansa at sa mga karapatan ng mga manggagawa. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpadala sa mga disinformation. Huwag tayong magpadala sa mga teknikalidad na ginagawa ng Supreme Court. Kailangang manaig ang katotohanan, impeachment trial ang gusto ng mamamayang Pilipino, hustisya para sa bawat manggagawa na nagsasakripisyo, hustisya para sa aming mga pamilya, sa aming mga anak,